Hello mga ka-SFT, today is Friday, September 17, 2021, and here's the news you need to know. 57 lugar sa Metro Manila ang nasa ilalim ng granular lockdown ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ang mga lugar na itinuturing na critical zones o yung may mga clustering ng COVID-19 cases. Ipinagbabawal sa mga lugar na ito ang paglabas ng mga non-essential worker. Depende sa local government unit kung ano ang ayudang pwedeng matanggap ng mga apektado. Naghain ng petition for mandamos sa Korte Suprema sina Anak Kalusugan Representative Mike Defensor at Deputy Speaker Rodante Marcoleta para sa paggamit ng anti-parasitic drug na ivermectin laban sa COVID-19. Inihain nila ito para agad maglabas ng Department of Health at Food and Drug Administration ng Certificate of Product Registration para sa ivermectin. Kasama sa petisyon ang pagbibigay ng license to operate sa mga kumpanyang gustong gumawa, mag-distribute o mag-angkat ng ivermectin. Pero kanina muling nanindigan ng DOH na hindi pa sapat ang mga pag-aaral para patunayang mabisa at ligtas gamitin ng ivermectin kontra COVID-19. Sumadsad ang isang barkong may kargang 2,000 baboy at kalabaw sa karagatang sakop ng Lobo, Batangas. Galing Bohol at patungong Maynila ang MV Seabourn 5 nang rumisponde sa isa pang barkong nasiraan ng makina. Pero habang hinihila ng Seabourn 5 ang barko, dito na sumadsad ito sa mababang bahagi ng dagat. Sa tulong ng Philippine Coast Guard, natanggal sa pagkakasadsad ang barko. I'm Joseph Morong. Stand with us, stand for truth. Butot balat at nakaratay dahil sa stroke. Ilan lamang sila sa mga Pilipinong naninirahan sa Sabah at nangangailangan ngayon ng mga serbisyong medikal. Ang kanilang kwento at kalagayan sa lugar na hindi tiyak ang katayuan sa report ni Amiel Ordonez. Yan po, mga kababayan, ayan po si tatay, saka yung anak niya po. Nanghingi po sila ng tulong. Sabi niya, hindi na raw siya makaka-recover. Gusto na lang daw po niyang umuwi na. Doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Hi, baby! Hi, baby! Ako sa kanya kasi inabandon siya sa nanay tatay. Walang mag-alaga kay Gigi. Hindi ko mapabayaan. Kung mahirap na nga raw ang mamuhay at magkasakit sa Pilipinas ngayong may pandemya, paano pa kaya ang ating mga kababayan na naiipit at may sakit sa isang lugar gaya ng Sabah, kung saan hindi tiyak ang kanilang katayuan? Mau! Mahigit isang buwang sanggol pa lang si Allen nang iwan ng mga magulang sa kamag-anak noong 2014. Pero ang kamag-anak na pinag-iwanan sa kanya, iniwan na rin siya. Kaya naman, to the rescue ang kababayang si Lynette Bulayo. Ako na ang nag-alaga sa kanya kasi hindi naman nagbalik yung auntie niya. Ito po siya, ma'am. Hindi siya makatayo, hindi makasalita. Palagi lang mag-cramps yung paa niya. Massage ko siya morning. Kasi yung paa niya, iba kasi hindi maka-straight yung paa niya. Tapos yung niya, yung likod niya palagi nilagyan ko palagi ng towel kasi palagi siya magpawis. Vegetable niya, blender yan lahat. Pag malit ang pagkain niya, yun maglamig yan siya. Habang lumalaki, nadaragdagan din ang mga sakripisyo ni Lynette para sa bata. Aniya, hindi madali ang pag-aalaga sa katulad ni Allen na may espesyal na kondisyon. Hindi ako hindi makatulog araw kasi palagi lang siyang magpabuhat. Kung gabi, 3 oras lang o 2 oras ako makatulog. Kasi palagi siya mag-cram, yun lang. Pag nandoon ako sa labas, magluto sa pagkain namin, magtawag yan siya, mabigat siya. Ay, ngayon, na siya, 20 kilos. Tapos siya magdidi. Aswatin talaga yan siya. Mag-barf yan siya kasi hindi siya marunong magpalabas yung hangin niya. Yung ulo niya mabigat. Hindi siya pwede araw-araw paliguan, ma'am, kasi yan siya, magsakit. Isang buwan, isang bisis lang yan siya paliguan. Dahil sa pag-asikaso kay Allen, hindi maiwasan ni Lynette na makaligtaan ng anak na kasalukuyang nasa Tarlac. Parang ina-accept mo na anak mo, kahit hindi ko may anak, pero napamahal ko na ang bata.
iniisip ko na parang galing sa aking sariling katawan. Kasi kawawang batay naman doon ng nanay tatay niya. Wala namang pakialam, ma'am, yung mga pamilya niya. At marami pa akong problema doon sa amin. Tapos, binihuli-wala ko lang kasi naawa ko sa bata. Ang anak ko napabayaan ko. Hindi rin naasikaso ni Lynette ang mga dokumento sa pananatili sa Sabah, kaya naman kasalukuyan siyang walang regular na trabaho. Buti na lang tinulungan na ako yung mga Pilipino dito nag-support sa kanya. Yun lang ang problema ko, ma'am, kasi hindi ako makatrabaho. Sa picture pa lang po, tutulo na yung luha nyo. What if pa yung makikita mo, di ba? Yung pag nabibigyan siya talaga ng kahit pampers lang o kaya gatas, ma'am, tuwan-tuwa, ma'am, yung kalooban ng bata. Makikita mo, ma'am, may luha siyang lumalabas. Ganon po siya kasaya pag may tumutulong po sa kanya. Isa si Shell sa mga leader ng Filipino community sa Sabah na tumutulong at sumusuporta sa mga katulad ni Allen na nangangailangan. Si Allen po, ngayon niyang mag-7 years old. Pag 9 years old na raw po siya, kailangan pa rin po siya uling operahan. So, buti na lang din po, meron tayong isang kababayan dito na may kakilala siya sa hospital na yung mismong doktor na po ang nag-offer sa kanya na para ma-opera ng libre. Yung gamot na lang po yung inintindi namin at saka yung gatas pampers po ni Allen. Dito, may opera siya, oh. May hose siya, ma'am. Ito ang ano niya, dam, tapos hose niya papunta sa sa pantog, sa ihi niya. Ka-opera lang ito, ma'am, 2 buwan na ngayon. Sumailalim na sa 4 na operasyon si Allen at kailangan niyang magpalakas para mapaghandaan ang susunod na operasyon. Yung kamay niya, hindi na niya talaga may na. Siya naman si Tatay Modsaidi, isang senior citizen. Matagal nang nakaratay at mag-iisang taon nang iniinda ang kondisyon. Ang nangyari sa kanya mula na siya, stroke. Pag na-stroke siya, na-admit lang sa ospital. 5 days doon sa ospital. Pero wala na, yung mga dugo niya mababa na, labas na kami. Sabi wala na daw sakit, pero stroke lang yung para gamutan nyo na lang sa labas. Naawat talaga ako eh. Kasi tingnan mo, ang taba-taba pero payat na ngayon. 2 taon na lang ako ang magbubuhat sa CR. Sa itay ko walang sobrang pagod. Pero walang man tatay ko eh. Kung lagi lang siya nakahiga, yun nga, magsusugat na. Kasi yung bahay ni tatay, hindi rin po ganon kalaki, no? Tapos mainit po talaga dun sa bahay ni tatay pag tanghali. So kung may wheelchair po siya, madali po siyang mabubuhat nung anak niya para ilagay sa wheelchair at ilabas po. Doon po sa meron po sila doon niya, punong kahoy doon sa labas. Ang harapan po nun is ilog. So pwede pong si tatay ng angin. Tapos yun niya na pwede niya maiayos-ayos yung may galaw-galaw yung katawan niya doon, no? Habang nakaupo sa wheelchair. Gaya ng ilang kababayan nating nasa Sabah, hirap din sa buhay ang pamilya ni tatay. Sabi nga nung anak niya, kape na lang daw yung pinaiinom niya sa papa niya. So ang sakit, di ba? Kape, high blood yun, stroke yun, tapos kape yung ipapainom mo. Doon mo talaga malalaman na hirap talaga sila sa buhay. Buti na lang, nakabili tayo ng gatas sa oatmeal na para maibigay sa kanya. Kasi hindi na kayang budget. Alam mo naman, kapag lockdown dito, walang trabaho kasi. Ako pang magbabantay na hindi na ako makatrabaho. Nakakapagpa-check up pa po ba si tatay sa mga doktor dyan sa Sabah? Yan na nga po ang problema kasi COVID nga po ngayon, hindi po na ilalabas si tatay para maipa-check up. At wala na nga din pong gamot. Pero yung gamot naman po ni tatay sa hospital po ay libre. Nito lang Lunes, may mga kababayan na nag-donate ng wheelchair para kay tatay.
Kaya naman sa wakas, mas magiging maginhawa na ang kanyang pakiramdam. Oy, na sobrang saya. Salamat sa mga binigay niyo. Ang kanyang kahilingan, Sira ka ko no. Mabaya na ko makawi na kita. Wala. Na gusto na daw na makawi sa Pinas. Makawi na kita pa wala ta matupa ulo-ulo. Mabaya na ka. Na okay daw. Gusto niya na makawi sa ulo-ulo. ayon kay National Defense Secretary Delfin Lorenzana, nang magsimula ang pagre-repatriate sa mga Pinoy mula sa Sabah noong nakaraang taon, nasa mahigit 3,000 katao na ang naipadala sa Pilipinas. Mahigit 4,000 naman ang kasalukuyang naiipit at hindi pa makauwi sa bansa. Hindi pa kasi sila mapahintulutang makarating sa ilang LGUs na pagdadalhan sa kanila dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa mga lugar na ito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ni Secretary Lorenzana sa mga LGUs para mapayagan na ang kanilang repatriation. Maliban kay Allen at Tatay Mod Saidi, naging hamon din para sa Filipino community ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Sabah. Araw-araw tumataas po talaga yung nagiging positive po talaga dito sa sa Sabah. Dito nga kami sa Sabah, no, malayo kami sa pinaka-embahada, malayo kami sa Kuala Lumpur. So kung sino na lang yung nare-reach out na malapit sa city, yun lang ang nabibigyan. So kawawa yung iba nating kababayan na talagang malalayo. Kung hindi talaga pagtutuunan ng pansin. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, hamon para sa kanila ngayong pandemya ang interstate travel kaya naging limitado rin ang pagbisita sa Sabah. Gayunpaman, ginagawa nila ang lahat para maiparating ang tulong sa mga apektado ng COVID-19. Pero para doon sa mga, for example, nag-positive for COVID, pero hindi nag-require ng hospitalization or medication, for example, they are asymptomatic, no, or mild symptoms. In those cases, again, our social welfare attaché and complemented by our assistance to Nationals Unit also, we extend welfare assistance to them. Mga kaunting ayuda. Ang aming tanggapan ay naka-attach dito sa Philippine Embassy na nandito kami sa Kuala Lumpur. Kaya ang aming may limitasyon kami ng pagbiyahe at yung face-to-face service delivery sa ating mga kababayan. So, ganun din sa mga kagaya ng sa mga COVID positive natin ng mga kababayan, ang ating pagtulong ay sa pamamagitan ulit ng ating mga Filipino community. Dahil sa napakadami ng nangangailangan, lalo na ngayon doon sa panahon natin ng pandemya, kailangan na magkaroon ng prioritisasyon. At kung sino yung mas higit na nangangailangan. Kailangan talaga nila is pagkain, tapos gatas ng mga bata saka gamot. Kanina nakapagpadala ako ng gamot pero palagay ko hindi enough para sa mahabaang quarantine. Hingi ko kung saan ako pwedeng lumapit na mabigyan ako ng cash or good. Sa datos ng Philippine Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia, nasa 230 ang monitored cases ng mga Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 sa Sabah. 10 ang naitalang binawian ng buhay. Ngayong panahon na to, maraming positive COVID na Malaysian na mamatay. So, sila yung pinaprioridad sa morgue. So, mangyayari dyan, yung mga taon or mga buwan na patay natin sa morgue, yung ginagawa nila dyan, nilalabas nila yung mga bangkay niyan para maipasok itong si Malaysian. Pag inalabas mo yan, magmo-molds na yan, masisira na yung katawan ng bangkay na mga Pilipino dito. In touch with the embassy immediately, right away. Kasi para ma-assist namin yung kanilang either burial arrangements or kung mayroong kailangan ng financial assistance for the burial, we can also look into that because as we mentioned, no, meron naman pong programa. Based dito sa mga monitored cases namin na 230, wala nang active cases. Pagdating sa mga cases ng COVID, yung Sabah government, they do provide free treatment, testing, medication for all COVID cases, kahit whether national nila or foreign national, and also whether documented or undocumented.
Pero bago pa man magkaroon ng pandemya, marami ng pagsubok na kinakaharap ang mga Pilipino sa Sabah. Sa datos ng UNCHR, may estimated 80,000 refugees sa Sabah, kabilang na ang mga batang doon na ipinanganak. 61% sa kanila ang documented, habang 39% naman ang posibleng maaresto at maipadeport. 1996 nang nag-backdoor entry ang tubong Zamboanga Sibugay na si Jelly May sa Sabah para masamahan ng asawa at doon ay makapagtrabaho. Maggawa ng bahay, hollow block, mag-tiles ako, mag-welding ako. Kahit hindi ko alam, inalam ko para lang makatrabaho. Padala sa mga anak ko dahil yung mga anak ko nandoon pa sa Pinas. Pero dito, kahit punta ka lang saan doon, patrabahoy ka, makapira ka. Hindi talaga ka masiro pag-uwi sa bahay. Sandali lang ba makahanap ng pagkain? Hindi kami na. Okay, masayat na walang bigas, pero meron pa rin magbigay. Hindi kagaya sa Pinas na sa walang-wala ka hanggang makaisip ka na magnakaw. Kahit nahirapan kami, tago doon, tago dito. Dito pa rin kami. Well, marami mga Filipinos na nahihirapan, hindi lamang sa panahon ng pandemic. Even before the pandemic, these Filipinos actually came to Sabah as through illegal migration. Ito ay dahil sa dala ng kahirapan sa kanilang area o di kaya dahil sa mga isyung pangsiguridad. Ang Sabah itinuturing na disputed land dahil matagal na itong pinag-aagawan ng Pilipinas at bansang Malaysia. Sinasabi ng mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu na ang mga Pilipino ang orihinal na may kontrol dito sa loob ng ilang siglo. Kinilala naman ng United Nations ang Sabah bilang bahagi ng Malaysia noong 1963. Gayunpaman, nanindigan si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na sa atin ang Sabah. With regards to yung sa kanilang health condition, marami sa kanila ang hindi nabigyan ng karampatang atensyon, no, upang sila ay mabigyan ng maayos na gabay sa pangkalusugan. So these are just few of many socio-economic and health problems being faced by the Filipino settlers or Filipinos in Sabah. Napakarami pa na hindi natin naaabot ng ating ayuda at saka serbisyo. Pero makakaasa naman ang ating mga kababayan na kapag nakarating sa amin yung kanilang request, kagad-agad atin po yung pag-aaralan at sa abot po ng aming makakaya ay atin pong bibigyan ng kakulang serbisyo. Hindi nga naman biro ang mabuhay sa isang disputed land gaya ng Sabah. Samot-sari ang suliraning kinakaharap doon ng ating mga kababayan. Kaya naman mas matugunan pa sana ang kanilang pangangailangan sa malusog na pangangatawan at karapatan sa mas tutok na serbisyong medikal. Nang sa gayon ay hindi sila mawalan ng pag-asa na muling bumangon mula sa pagkakadapa ngayong pandemya. Mula Pilipinas hanggang Sabah, ako si Emil Ordonez. I stand for truth. Pinayagan na ng International Criminal Court o ICC na simulan ang investigasyon sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Batay sa 41 pahinang desisyon ng ICC, binigyan na ng go signal ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni dating Chief Prosecutor Fatou Bensouda na imbestigahan ang di umano'y libo-libong kaso ng extrajudicial killings sa laban kontra droga sa Pilipinas. Partikular na aalamin ang mga nangyari mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sakop nito ang panahon kung kailan alkalde pa ng Davao si Pangulong Duterte noong 2013 hanggang 2016. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ang tugon ng Malacanang at ng Pangulo sa pagsisimula ng investigasyon ng ICC sa laban kontra droga ng Administrasyong Duterte? Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Penelo, nilalabag ng ICC ang saligang batas ng Pilipinas sa pagsisimula ng investigasyon nila sa drug war killings. Wala na raw kasing jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil 2019 pa nag-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute na nagbuo sa ICC. They're proceeding with a case in violation of our own law and in violation of their own Rome Statute. So it's void ab initio from the very beginning.
Walang jurisdiction. Yun ang ever since sinasabi ni Presidente. The Rome Statute was never enforced in this country. How can you acquire jurisdiction? Pero nauna nang sinabi ng Human Rights Watch na hindi ibig sabihin ng withdrawal ay ligtas na sa investigasyon ng Administrasyong Duterte. Ayon naman kay Commission on Human Rights sa CICR Commissioner Karen Gomez-Dumpit, malaking bagay ang pagsisimula ng ICC investigation dahil nakikita raw nila na hindi umuusad ang karamihan sa mga kasong may kinalaman sa war on drugs sa sarili nating bansa. Tamang direksyon po ito kasi dito natin masasabi na talagang iimbestigahan, mabibigyang pansin ang lahat ng mga dumulog sa ICC at yung mga kasong hindi naimbestigahan dito sa atin. Ang aming panawagan is dapat makilahok, no? At tugunan itong proseso ng ICC. Kung ang sinasabi ay nagwo-work ang ating sistema ng hustisya dito, dapat ipakita rin yon at maramdaman ng ating mga biktima, no, o yung pamilya ng mga biktima. Kasi sa ngayon nakikita natin na wala namang karampatang investigasyon, hindi umuusad ang mga kaso. Palaging sinasabing for investigation, ilang taon nang nakakaraan. Handa rin daw ang CHR na makapagtulungan sa ICC kung hihingan sila ng impormasyon. Muling iginiit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mas pipiliin ni Pangulong Duterte na mamatay muna bago humarap sa international judges ng ICC. Wala pong reaksyon ng Presidente dahil sa mulat-mula niya, sinasabi niya na siya ay mamamatay muna bago siya haharap sa mga dayuhang mga West. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, dapat bang harapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon ng International Criminal Court sa kanyang laban kontra droga? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.